Pilipino ay hindi bobo kagaya mo. Marcos magnanakaw, Marcos magnanakaw, Marcos magnanakaw, magnanakaw si Marcos. Mga Pilipino, gumising na tayo sa katotohanan. Huwag na tayong magbigi-bigihan sa matatamisa. Sila ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino hanggang ngayon ay naghihirap dahil sa mga politiko merong sariling interes. Pag sila ang naupo at nanalo, wala silang inisip kung hindi paabahin ang termino nila at nakawin ang pera ng taong bayan. Tama! Kaya mga kababayan, hindi tayo susuko hanggat hindi makukulong si Martin Romualdez pati si Saldico at iba pang mga congressman na sangkot sa nagawan sa gobyerno. Lalong-lalo na si Bongbong Marcos na siya ang ulo ng lahat ng buhaya na ito sa gobyerno. Siya ang nagpapahintulot sa mga nagawan dito sa gobyerno. Kung gaano kawalang hiya ang gobyernong ito sa ating mga Pilipino. Pinababoy nila tayo. Tayo ay ginagawa nilang basura sa bansa na parang wala lamang sa kanila. Pag sila tumatakbo sa eleksyon, lahat sila nangangako sa ating mga Pilipino. Pero pag sila ang naupo at nanalo, wala na silang pakialam sa ating mga Pilipino. Tama! At dahil dyan, thank you very much. Mabuhay ang Pilipino. Palayas! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. 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 The people united will never be defeated. 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 Ayun, may isa pang volunteer na magsasalita. Okay, 3 seconds. Kaya, Mr. Marcos, magpahuway ka na sa Paway, Ilocos Norte. Integridad mo, sa paninindigan mo. Kaya nakikiusap ako sa iyo na umpisahan mo na ang pag-iimbestiga sa mga korap na congressman at iba pang mga politiko. After a week, bilan niyo po bilang pangako ng ating na presidente, siya mismo ang bumaluktot sa kanyang sinabi. Kay Chief PNP Torre, ganun din ang sinabi niya. Panindigan mo, General Torre, tama ka. Nasa iyo ako. After ilang araw, palibhasa adik, tinalikuran ang batuin at ang sinunod ang ahas niyang asawa. Alam niyo po, kababayan ko, 120 million Filipinos, sinasamantalahan lang tayo ng mga iilang
sinasabi. Nung kapitan pa lang ako ng Barangay Batasan Hills, maraming adik, maraming baluktot, maraming iskalawag na pulis. Di ngayon, ipinaglabak ko ang aking mga kabarangay. At muli kong sinasabi, ang mga adik dapat din namang tulungan. Sa Quezon City nga, ang biktima ng droga, ang tawag namin yan, health problem na. Mga kababayan ko, ilang pangako pa ba ang gusto nyong marinig? Ilang bigong pangako? Dito natin mapapatunayan, tama, si President Duterte na ang salot sa bayang ito, salot sa pamilya ay droga. Pag may adik ka membro ng pamilya, lahat kayo mamumroblema. Pag wala nang manakaw sa pamilya, sa kapitbahay na nagnanakaw. Pero itong adik na presidenteng ito, naiiba sa lahat ng adik. Dahil cocaine ang tinitira. Mayaman. Ang tigas kasi ng ulo nating Pilipino. Sinabihan na tayo na may problema ang Bongbong Marcos na ito. At yung problema na sinasabi sa kanya, adik siya, hindi lang naman ngayon yan. Kahit noong teenager pa yan, issue na sa kanya yan. Kaya lang tayong mga Pilipino, maawain tayo. Mahilig tayo magbigay ng second chance. Dahil naniniwala ang Pilipino na lahat ay may pagbabago. Pero ang problema ng pamilyang ito, never na nagbago. Pinagbigyan na ng mayamayang Pilipino na ibago niya ang reputasyon ng pamilya nila. Pero dahil adik nga, hindi lang sa cocaine ang problema, pati na sa pera ng bayan. Adik na nga, under pa sa asawa. Buti sana kung mistisa ang asawa. Putang inang yan. Ano pa bang katibayan ang hinihintay natin para tayo magising? Ito pong panahon na ito, hindi politika ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, ang kawalang-iyaan, mga anomalya at pagnanakaw sa pera ng bayan. Kayong lahat dito, dinakawan tayo ng pamilyang ito at ng mga congressman na to sa pamumuno
ng walang hiyang Speaker Romualdez na yan. Tama! Ano pa ba ho ang gusto niyong mangyari? Kahit sa ibang bansa, wala na tayong dignidad. Inaayawan na tayo. Yung South Korea nga, binabawi na ang pagpapahutang sa atin dahil hindi kung hindi nanakawin na naman nila. Bayan ko, kababayan ko, kwartya ka man, pulis ka man, ordinaryong tao ka man, lahat tayo nagbabayad ng VAT. Yung mga VAT na yan ang ninanakaw nila. Ano pa ho ba ang pahirap na kailangan natin para magising tayo? Mulat sa pulma, eto ba tayong mga Pilipino, kahit nung panahon pa, nilabayani natin si Jose Rizal na ang kalaban natin ay kapwa Pilipino. Sana po, magising na tayo. Alang-alang na lang sa anak at sa susunod na henerasyon. Almost 19,000 na politiko against 120 million. Ang tunay na salot ng bayang ito, kaming mga politiko. Lord, kunin niyo na sana kami lahat. Pakiusap po. Tumatayo ako rito bilang isang tatay. Tatay ng aking mga anak. Ang aking bunso, abogada. Ang pangalawa ko, doktora. Ang panganay ko, kasama ko ngayon, graduate na at may apo na ako. 67 years old na ako. Pero bakit nandito ako? Dahil mahal ko ang bayan ko at higit sa ipaglalaban ko ang mga kababayan ko. Ang pagbabago po ay kailangan nating lahat na pagkilos. Tandaan nyo ang kasabihan, kung ano ang tinanim natin, siya ang ating inaani ngayon. Nagpapabayad kasi sa halagang 1,000, halagang 1,500. Kahit hindi nyo kakilala, binoboto nyo pa. Tingnan nyo ngayon yung mga congressman ninyo. Pero naman hindi na nanalo. Pag magnanakaw ang ama, magnanakaw na rin ang membro ng pamilya. Ibig balikat pa rin kayo, parang hinihintay nyo na may magbayad sa inyo, kaya sasama kayo sa rally. Lord, Bayad dito, mga peran. alam po namin, Panginoon, na binigay mo sa amin ang bayang ito. Kailangan lang po siguro namin
suriin ang puso ng bawat Pilipino. Kayo po nandito ngayon, alam ko lahat tayo may dala-dalang problema. Simpleng problema. Bigas, pagkain, pamasahe. Kung matino ang presidente natin, titino rin ang kanyang mga tauhan. Ang krisis ng bayang ito, leadership crisis. Pinaparusahan ba tayo ng Diyos? O baka naman, hinihintay na matuto tayo, magising tayo, para patalsikin natin ang adik na presidente, ang adik na nakatira sa Malacanang. Tingnan niyo po ang ating mga congressman. Alam niyo, lahat tayo rito ay ibabaon at ibabaon kung hindi natin ibubulat ang puso at isip natin. Parang awa na po ninyo. Mahalin natin ang bayan natin. Kung mahal natin ang bayan natin, bakit hindi natin ito ipinaglalaban? Kulang pa po ang tinataya niyo. Ako po, mataas ang respeto ko sa ating mga kapulisan. Ako ho, ang committee chairman ng Peace and Order sa City Council. Alam ng mga pulis kung paano ko sila sinusuportahan. Kaya ako po ay nakikiusap sa hanay ng kapulisan para sa bayan. Tumindig po tayo para sa bayan natin po. Good! Habang hindi tayo kikibo, pagsasalita, kikilos, itong mga magilang-gilan na buhaya, ito po ay lalamon sa atin. Kayong mga nanonood, lumabas kayo sa inyong komportabling kinalalagyan. Kailangan kayo ng bayang ito. Kailangan kayo ng ating mga kababayan. Keyboard warrior, labas! Nasa atin ang gawa, nasa Diyos ang awa. Isa na lang po ang pakiusap ko sa lahat ng nanonood at nakikinig po ngayon. May pagmamahal pa po ba kayo sa bayan ito? Iniisip mo ba ang pamilya mo na ngayon pa lang hirap na hirap ka nang magtaguyod? Ikaw, sir,
mamang pulis. Alam ko, respeto namin ang sagisang ng uniform ninyo. Pero may tungkulin din kayo sa bayang ito na ipaglaban nyo ang tama. Sa mga Gen Z, sa mga Gen Z, sa mga kabataan, tingnan nyo ang inyong mga magulang. Di ba hirap na? Hirap na si tatay na pakainin kayo. Hirap na itaguyod ang pag-aaral nyo. Samantalang obligasyon ng gobyerno na tulungan kayo. Bakit hindi kayo naabutan ng tulong dahil magnanakaw ang ating Pag magnanakaw ang presidente, magnanakaw din ang kanyang mga kawani. At dahil alam ng mga congressman na magnanakaw ang presidente, kaya sila ay nagnakaw na din. Sino ang kawawa? Ang mga ordinaryong taong bayan. Ang gobyerno ay binubuo ng pamilya. Obligasyon ng gobyerno tulungan ang bawat membro ng pamilya. Pero dahil adik ang namumuno sa atin, walang pakialam sa taong gobyerno. Ito po ang huling bibigkasin ko. Ay, nay, kuya, ate, tingnan mo ang sitwasyon nyo. Tingnan nyo ang itsura ng tatay nyo. Tingnan nyo ang nanay nyo. Tingnan nyo ang mga kapatid nyo. Putang ina, tingnan nyo ang buhay ng mga congressman. Putang ina, tingnan nyo ang anak ng mga district engineer ng DPWH. Putang ina natin lahat pag hindi pa tayo nagising. Magising na tayo! Magising na tayo! Magising na tayo! Magising! Pagpasensyahan nyo yung binibitawang kong salita. Tama yun! Luki yun! Dahil nakikita ko ho ang inyong paghihirap. Kaya, ano pa ang hinihintay nyo? Kuya, ate, para sa inyo ang ginagawa namin dito ngayon sa EDSA. Sumama sa pagkikilos! Sumama sa pagkikilos! Samahan nyo kami Kapatasan! Kalunes! para sa henerasyon nyo. Pagdak na yun! Ituloy! Kayo ang pinaglalaban namin. Ate, kuya, matanda na si tatay at si nanay. Panginoon, ipuin mo po lahat ng mga naghihirap ngayon. Amen! Amen!
Paglinawin niyo po sana ang mga puso ng mamamayang Pilipino. Amen! Bibuhin niyo po sana ang mga nakakaangat na umiral ang pagmamahal sa bayan at sa kapwa. Amen! Lord, kunin mo na si BBM. Hey, BBM resign! Marcos resign! Kunin mo na si Speaker. Romualdez resign! Romualdez resign! Kunin mo na ang mga kurang na congressman. Urak! At ngayon pa lang, Lord, pumupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo. Amen! Nasa iyo ang himala. Nasa iyo, Panginoon. Kaya, mga kababayan ko, gising na po. Hindi ko mo alam pagkatapos ko na pagtindig at pagtayo ko rito kung ano ang sasapitin ko. Andito kami! Andito ang taong bayan! Hindi ko Tulungin mo kami lahat! pinagsisisihan ang pagtindig ko ito. Tititig kayong lahat! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Mamatay na mga walang iya! Marcos, Marcos, magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Si Ben, final prayer daw. At magkakaroon ng awiting ang Pilipinas kong mahal. Okay? Ma'am Dan, gusto mo daw magbigay ng final prayer message? Okay? Okay? Didiretso na ng Congress yan. Oh, hindi na tayo uwi. Walang hina! Hindi na tayo uwi. Diretso daw saan? Sa Malacanang! Oh, awitin mo na. Sir, awitin mo na. Awitin! Sige. Diretso na sa batasan pambansa. Diretso sa batasan pambansa! Marano! Daan sa Malacanang! Padlock na. Padlock. Padlak ang batasan pambansa! Padlock na! Babae na sa Malacanang, si Pagat! Oh, awitin!